Yes, Lord God, thank you so much for this evening. Thank you for this day, Lord God. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isang nandito. Salamat, Panginoon, sa paggagabay at pag-iingat mo sa bawat isa. Tunay ang dakila ka. Karapat dapat ka lamang purihin, Panginoon. Lord God, sa gabing ito, nawa ay lukuban mo kami ng iyong banal na spirito sa aming gawain na maluklok at mahayag ang pangalan mo, Panginoong Jesus, sa gabing ito. Lord God, guide us through our worship to you. Let your name be proclaimed in this nation, Lord God, in this night, Lord God. Lord God, inaalay po namin sa inyo ang gabing ito. Hipuin mo po ang puso ng bawat isa. Buksan mo po ang tenga ng bawat isa na makarinig ng iyong salita, Lord God. Bigyan mo po ang bawat isa ng kagalakan sa kanilang puso, ng kapayapaan, Panginoon, at ng kalayaan, Panginoon. Kalayaang magpuri sa inyo, kalayaang umawit sa inyo at sumayaw, Panginoon. Pagkat kayo lamang ang karapat dapat purihin, kayo lamang ang karapat dapat padakilaan. Salamat po, Panginoon. Inaalay namin sa inyo ang gabing ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Sige po, maaari po tayong lumapit dito. Marami pong upuan sa bandang harap. Check, test. Okay. Handa na ba tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon? Parang hindi kayo excited. 1, 2, 3, and... Amen. Tonight we will declare God's glory. Amen. Going back to the start, where you found me. Coming back to your heart. Now I surrender. Take me. This is all I can bring. Amen. Tonight we will party for the Lord. For today is the day that the Lord has made. We will be rejoicing and be glad in Him. Coming back to the start. Our God is freedom, and He will fill your heart. Your heart beat for us. Take me. This is all I can bring. Stop loving us, no matter how far we run. You never give up on us. All the heavens shout, let the future begin. Let's enjoy God's glory tonight. I feel alive, I come alive, I am alive on God's great dance floor. I feel alive, I come alive, I am alive on God's great dance floor. I feel alive, I come alive, I am alive on God's great dance floor. Hallelujah. Church, let's praise the Lord tonight. Give your best unto the Lord. I'm coming back to the start, where you found me. I'm coming back to your heart. Now I surrender. Take me. This is all I can bring. Hallelujah. Never stop loving us, no matter how far we run. You never give up on us. All the heavens shout, let the future begin. Church, dance unto the Lord. The Lord's
can bring. Hallelujah, Lord God. Yes, Lord God. Praise you tonight. Take me, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord God. Hallelujah. Praise you, Lord God. Thank you, Lord God. Hallelujah. Praises be unto your name, Lord God. Hallelujah. Tonight, Lord God, we will declare your glory. Because today, this is the day that you have made. We will rejoice and be glad in your name, Lord God. Karapat dapat ka lamang purihin, karapat dapat ka lamang sambahin sa gabing ito. Yes, Lord God. Hallelujah be unto your name. Lord God, touch our heart. Speak to us, Lord God, right now. Speak to us. May your glory be revealed tonight, Lord God. Lord God, buksan mo ang aming puso. Patuloy lamang kaming makikinig sa inyo sa gabing ito. Salamat po, Panginoon. Salamat sa presensya niyo. Salamat sa pagkakataong ito na ibinigay niyo sa amin na makapagpuri, makapanambahan sa inyong pangalan. Wala kaming ibang itataas na pangalan kundi ang pangalan niyo lamang, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praises be unto your name, Lord. Yes, Lord. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's so good that will bless your heart. I'll bring you more than a I'll song. bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. Yes, Lord God. You've searched much deeper within, Lord God. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Yes, Lord God. Continue to look into our hearts, Lord God. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Yes, Lord God. It's always been about you, Lord God. You are the Alpha and the Omega, Lord God. Hallelujah. King of endless world, no one could express how much you You deserve. deserve everything, Lord God. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper with it, Lord God. You search much deeper within, to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, 'cause it's all about you.
Hallelujah. We will be coming back unto the heart of worship, which is you, Lord God, which is you, Lord Jesus. Hallelujah. Panginoon, patuloy mo kaming kaugnayin sa gabi ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito na makausap ka namin. Church, kinakausap ka ng Panginoon sa sandaling ito. Continue to speak to Him. Continue to praise Him. Continue to listen to Him. The Lord speaks to you right now. Listen to what the Lord says to you. Hallelujah. Praises be unto your name, Lord God. Yes, Lord. I'll bring you more than a song. Yes, Lord God. Come on, church. Continue to speak to God right now. God is here. Our God is alive. He's not dead. He has risen from the dead. Our God is victorious. Yes, Lord God. Hallelujah. Continue to praise Him with your heart. Continue to praise Him with your mind, your soul. Continue to lift it to the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Praise you, Lord God. Praise you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, Panginoon, sa gabing ito. Tunay ang napakadakila ng pangalan mo, Panginoong Jesus. Wala kaming ibang itataas na pangalan, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Salamat sa isang napakalaking pribilehiyo na ibinigay mo sa amin, na makapanambahan sa inyo, na makaugnay ka ngayon sa gabing ito. Salamat, Panginoon. Patuloy mo pong buksan ng aming puso. Patuloy kang mangusap sa amin, Panginoon. Hindi kami magmamatigas sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lahat ng kapurihan, lahat ng kadakilahan ay sa iyo lamang. Magpasawalang hanggan. Pupurihin ka namin. Ihahayag namin ang pangalan mo, Panginoong Jesus, hanggang sa dulo ng mundo. Salamat, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord God. Nabitin ako. Sige pa, makakaupo na po tayo. Nabitin din kayo. Next time tuloy natin. Sige po, at sa sandaling ito ay huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Tumuloy na po tayo sa ating pagbabahagi. Ang ating patotoo para sa Panginoon. Sige po, meron po tayong 3 minuto para mag-share. Who wants to share? Wala. Walang mag-share. Ayan, share. Ilalike ko yan mamaya. Amen. Praise God. Batiin po natin si Kuya Fred. Yan po. Yan po. Sobrang mahal na mahal namin kayo, Kuya Fred. At alam naming mahal na mahal nyo rin kami. Sige po, walang magpapatotoo. Baka mapuno na naman ang schedule natin sa Friday, ha? May Wednesday tayo. Sige po. May presentation pa. Baka magka-booking na naman tayo sa Friday. Sige po, pwede ka munang magkwento kung gusto mo. Meron palang props. Sige po, antayin po natin. At welcome po ulit sa JWF Sharjah. Tayo po ay nasa midweek service. Yan po. Hi po sa mga naka-live stream. Mukhang na-overwhelm kayo sa praise and worship. Gusto niyo isa pa? Ayan, sige. Nahihiya sila eh. Porket naka-live stream, nahihiya kayo. Hello? Hindi, gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon dahil sa provision niya doon sa mga pangangailangan ko, katulad yun sa mga utang ko dito sa sa Dubai. May mga tumutulong na para makasurvive. At gayon din yung kuya ko na nasa US,
kung nakanonood ka, Kuya Ronald. Pinapasalamatan ko yung kuya ko dahil after a long time, nakaalala siya. Nagpadala sa mag-iina ko. Siguro nakita na ano niya yung sitwasyon namin. At kahit pa paano, malaking tulong yung pinadala niya sa amin, sa mag-iina ko. At kahit pa paano, nabigyan ng comfort yung misis ko at yung mga anak ko. At patuloy ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kabila ng sitwasyon ko, marami pa rin nagpupuno ng pangangailangan ko, katulad ng pagkain, yan, mga financial and everything, sa church, sa lahat ng mga kapatiran na tumutulong. So yun po, nagpapasalamat ako sa Panginoon. At sana yung mga nag-a-attend sa Burning Bush, huwag po natin kalimutan, magtuloy-tuloy po tayong establish natin ang relationship natin sa Panginoon. Hindi po one time lang talagang event yun. Kaya nga, pinupursige po namin kayo na talagang i-establish natin yung relationship natin sa Panginoon sa pamamagitan ng isolated prayer, which is through the burning bush. At yung mga hindi pa po nakakapasok sa burning bush, yung mga kasama natin kapatiran, I'm encouraging them na marami po pong vacant slot. Within the week, pwede po kayong pumasyal anytime po. Sabi nga ng Panginoon, 24/7 at wala po siyang schedule na hindi po siya tatanggap sa inyo. Every time, anytime po, pwede po kayong lumapit sa Panginoon. So, salamat po sa Diyos. Glory to God. Amen. Praise God. Lights off ba? Lights off. MMK to. Okay na? Ayan. Yan po yung testimony. So, in behalf po kay Ate Gina, sa kanya po ito yung sa akin. Sulat ko na lang siya para, ano po. So, eto po. Hello. From Gina A. Dulay. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon na tagapagligtas. Bago ko umpisahan tong sulat na ito, humihingi ako ng kapatawaran sa Panginoon kung hindi dahil sa Kanya nawalan na ako ng pag-asa sa buhay. Okay? Tagal ko nang dinadala ang sakit at walang katapusan ng mga problema mula nang dumating ako dito sa UAE. Tumakas ako sa amo ko nang dahil di ko makayanan ang mga trabaho at ang ugali ng amo kong babae. Napadpad ako dito sa Dubai, akala maayos na ang buhay ko, di pa pala. Hanggang nabuntis ako, nandi ko akalain. Binaliwala ko ang lahat hanggang ipinanganak ko si baby Kylie Faith. Doon nagsimula ang kalbaryo sa buhay ko. Araw-araw akong umiiyak, namomroblema. Dahil syempre, nawalan ako ng trabaho. Paano ko mabubuhay ang anak ko na wala talaga akong choice kasi pamilya ko di rin tumutulong sa akin. Sa awa ng Diyos, nakilala ko ang mag-asawang Marla at Bon. Doon nag-umpisa na lumakas ang loob ko. Di ko naman sila kilala, pero bakit inalagaan nila si baby? Pero pamilya ko mismo, di magawang tulungan kami, kahit man lang si baby. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na di mo kami pinabayaan at nagpapasalamat din ako sa mag-asawang Marla Von, Russell at Dong, kay Pastor Evan at Fred at sa lahat ng tumulong sa amin ni Baby Kylie Faith. Kung hindi dahil sa inyong lahat, di kami nagkaganito. At higit sa lahat, naniniwala ako na mayroong Panginoong walang imposible sa Kanya. Basta manalig ka lang ngayon, panatag na loob ko at kakayanin ko lahat, kung anumang pagsubok na dumating sa buhay ko. I promise, Lord, baguhin ko ng buhay ko. Isa na tong leksyon sa akin dahil binaliwala kita, Lord. So, ito na siguro ang tamang oras at panahon na manalig ako sa iyo sa ulitin. Salamat sa lahat at higit sa ating Panginoon. Di ko makalimutan to sa buong buhay ko. Amen. Glory to God. Yun po yung testimony niya na nakaka-bless po talagang. Na-bless kami, lahat kami. Tapos po,
na yung faith namin dito nasubukan ni Lord, yung sa, ano yun na, nasa ba yun sa Bible? Mahal yung Bible. yung ano, yung faith talagang sinubukan niya, no, na dumating kami dun sa parang tug of war parang okay na, bigla na lang babawiin. Ang daming ano ang daming hadlang. Kala ko parang dumating ako dun sa sarang kinakausap ko na si Bon kung kaya pa ba namin yon. Kung sabi ko parang bibitawan ko na ganun, pero sinasabi ng Lord na parang akala ko ba naniniwala ka sa akin, yung faith, 'di ba, na nando, parang inaas mo na yung ano niya, yung faith niya, na-increase yung faith mo, pero yung pala sinasagot niya na yung tanong, yung sinasagot niya na yung ano mo sa yung prayer mo, pero hindi pa rin namin makita ni Von. So salamat po, glory to God, kasi ang dami-dami niyang ginawang ways para maging posible po yung imposible. No, na nung time na ang daming pagsubok na nangyari ng buong week na bakasyon namin ni Von, na talagang doon namin na-spend sa mag-ina. So na-bless ako, tapos natutuwa ako na talagang manalig sa kanya, na talagang walang imposible sa kanya. Talagang akala ko na, sabi ko parang ano ba, yun nga na parang bigay ba yun ni Lord, yung silang mag-ina sa amin, na kay Lord ba talaga galing yun para mangyari yung lahat ng yun, tapos di ka naman niya tinutulungan. So nakaka-guilty kasi ano pala siya, parang ang hirap, parang sabi nga, di ba, bago mo makuha yung isang bagay, kailangan mahirapan ka talaga, pero sobrang kahit naman na hindi sila related sa amin, talagang na-bless ako sa buhay nila, sa ginawa ng Lord, na ginamit silang mag-ina para mag-increase yung faith namin sa Kanya. So salamat po sa Diyos, salamat din sa church, sa buong church, sa mga pastor, salamat po. Saka dun sa consul. Amen, praise God. Sa Kanya lamang po ang kapurihan, no? Sige po, isa pa po. Ayan, si birthday boy. Praise God. Sabi nung kaibigan kong pastor, ako isang araw lang ako mag-birthday sa isang taon. Ikaw parang araw-araw ka nagbe-birthday. Amen. Una, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga kapatiran na patuloy na binubulabog ako sa aking katandaan. Although in fairness, yung mga kakilala ko sabi nila, hindi daw nila alam kung anong sikreto ko, bakit hindi daw ako mukhang 54. Sabi nila, mukha lang daw akong 53. So, praise God. Purihin ang Panginoon. Hindi ko alam na ang dami pala nating talent. Kamukha nung kanina si, Sister Marla, parang Charito Santos ang dating. May ano pa gano'n, no? So, dadagdagan ko lang yung testimony niya kasi kanina yung pinapakita, wala na dito, na yung paper na makikita nyo dun sa kabilang side. Yan po kasi yung miracle para dun sa hindi nakakaalam. Yung pong bata ay dinala ng Panginoon dito sa atin, wala talagang papeles. Talagang yung isa sa mga pinakamahirap na gagawin doon was to determine yung parent at saka yung yung anak. In fact, ang isa sa mga gagawin pang proseso diyan is DNA testing. Kasi siyempre yung gobyerno ayaw naman nila na lalagyan nila ng documents pagkatapos mamaya biglang merong nanay na dadating. Hindi naman sila pwedeng pareho ni Solomon na kukuha ng espada at hahatiin yung bata na gano'n na iba naman ng technique ngayon. So it will have to go through a process na napakahirap talaga. So, yun nangyari po dyan, yung context, para dun sa mga hindi nakakaalam, pabalik-balik yun. From the consulate, dinala dun sa consulate, pinapunta ng Abu Dhabi, pinabalik ng Dubai, pinapunta ng Dubai, pinabalik na naman ng Abu Dhabi yata. Can you imagine kung ganong kahirap yung proseso? May isang point pa nga na yung assistance to nationals, quote-unquote, assistance daw yun. Nandun lang sa kabilang kwarto,
hindi pa magka-coordinate ng maayos. O kailangan pa, hindi matawagan, yung mga ganun. So, it was kind of frustrating. At hindi ko lang sinasabi sa kanila, pati ako frustrated na eh. Dahil ito yung mga, in fact, at one point, gusto ko nang sulatan si Vice President Binay dahil nga brad ko siya. And although, gahanap ako ng proseso, ng paparaan, paano ko siya makokontak, magagawa ko naman. Kanya lang, isa sa mga ayaw kong gawin ay yung lumapit dun sa mga tao dahil mawawala ng kaluwalhatian sa Panginoon. So, but it was really yung proseso na yon. And yung last nandun na si Pastor Evan was, iniwan ko na sila dun sa consulate. And bigla akong tinawagan. Actually, medyo nagmamadali ako dahil may dala akong leche plan dun sa nasakyan. Alam nyo, yung tanghaling tapat, nasa mga 40 degrees na yun, yun yung pinaka-unfavorable para dun sa daladala ko. Matagal pati. Siguro mga 1 oras na kami dun. So, tikman nyo na lang mamaya kung medyo iba na ang lasa. Huwag nyo na ituloy yung kain. Ganun, no? Hindi, iba po yun. Sa iba kinuha yun. But anyway, ang medyo mahirap na talaga, no? Hindi tumawag sa akin, bigla, sabi, bumalik daw ako, pagbalik. Sabi sa akin ni Pastor, nandyan na si Conjen. Sabi ko, hindi si Conjen yan. Sabi ko, nakilala ko yung nandun, yun nga, yung consul. Lo and behold, it was the consul who was at our launching. So, nakakatuwa po yung timing, providence, how God has put him there. And, siyempre dahil meron na kaming konting at maayos din naman siyang kausap din. But that meeting made us na hasten yung process. Immediately inaksyonan niya eh. Sabi niya, ganito lang gagawin. Kumuha ka ng affidavit, penge, inutusan niya yung mga tao doon. Siyempre siya yung may authority, pinakinggan siya. Binigyan kami ng iyang papel na yan, yung travel document. Kaya makikita nyo, to be able to give yung certification ng birth niya, ng bata. So, yan kasi yung susi eh. Yung malit na papel na yan, na merong tatak ng embahada. From there, kumilos na, no? Although medyo, kanina, balita ko na reject na naman sa Dubai, ganun. Bahagi akong may kasalanan doon dahil talaga po, nag-blackout ako kaninang umaga nung tinawagan ako ni Sister Marla. Sabi nun, tumawag siya, nag-ring. Sabi niya, Pastor, ba't wala ka pa? Malapit kong sabihin sa kanya, hindi ko lang nasabi, sino ka ba? Pero sa totoo lang, huwag kang sasamaan loob dahil pati ako nakalimutan ko kung ano pangalan ko nung time na yun. Dahil completely, alam mo yun, ewan ko kung naranasan nyo na yung time na hindi mo alam kung nasaan ka. No? Sa sobrang pagod lang na pagod, lahat. Yung isang araw, 200, yung BP ko marinig. 200 over 120 yata. Tapos, medyo talagang tuloy-tuloy yung mga pangyayari. But praise God, isa sa mga nakita ko ay yung milagro ng Diyos dyan, yung timing. No? Grabe yung timing talaga. Papaalis na ako, dumating siya dyan, andun si Pastor Evan, nagkaroon ng ng coordination. And then yung buong church, it seems lahat yata yung sila Russell, sila Ardit, everybody was involved. So natutuwa lang ako, nais kong purihin ang Panginoon na makita that we are really a family here in God's way, family, GWF. Pamilya po tayo talaga. That's what, tuwang-tuwa lang akong makita how although merong mga hindi advisable talaga na mga bagay na minsan gagawa natin out of our desire to help. Minsan may mga restrictions din tayo dito kasi hindi rin tayo basta-basta pwedeng tumulong. But thank God for the hearts. And ako nga, dumating na nga ako doon sa point na natutuwa na ako na ayaw tanggapin ng pulis. Sabi ko, dahil ayaw niyong tanggapin, amin na yan. Dito na yan. Yan ang magiging pangalan niya. Hindi na Kylie Faith. Magiging pangalan na niyan, GWF.
No? So, mga ganun. But, praise the Lord. Purihin ng Panginoon that everyone was involved and, God allowed us to take part. I think, more than kay Gina. And if you saw her, nag-iba talaga siya. From the time that she came, at nung umalis na siya, you could see faith being able to establish. Kaya tama yung pangalan ng bata niya, nung anak niya, no? Kylie Faith, na talagang, I think, sa ating lahat, God just raised up sa atin kung paano po tayo magiging isang pamilya that hindi lang tayo puro doktrina o hindi lang tayo puro church, kundi tayo talaga we are really involved in God's work through the lives of people. So, purihin ng Panginoon, and GWF, congratulations for being the mouthpiece of God. Amen. Share ko rin lang yung na-experience ko nung time na yun kahapon. Dahil, talagang yung mag-asawa, ilang beses na nagpabalik-balik, gastos dito, gastos doon. Pero syempre, niniwala tayo sa sovereignty ng Lord. Tinamaan ako dun sa sticker note. Alam niyo ba yung mga sticker note pag nag-PM ka? Yung mga sticker, yung mga smiley, mga ganon. May nag-PM sa akin, nakalagay, pass. Tapos bigla may sticker note na bumubuhos yung luha. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Si Brother Bon. Sabi, hindi na naman sila tinanggap pass. Sabi ko, easy ka lang. Panoorin natin gagawin ng Diyos. Sige, sabi ko, bukas samahan ko na kayo para maghapon tapusin natin. Hindi tayo aalis sa lugar na yun. Pero nagpunta muna kami nung gabi doon sa OWA. Hoping na, kasi marami na tayong kinokontak talaga sila Ate Geraldine ng GWF, Dubai, sa JTR, sa OWA. So nag-try tayo doon, kaso talagang hindi tinatanggap ng OWA. So pumalik kami kinaumagahan. Sabi ko kila Sister Marla, kasi pagdating namin doon, ayan na, ang tapang pala na ito ni Sister Marla, no? Talagang tak. Pinapanood ko lang sila. Nanonood lang ako kung anong mangyayari. Kasi hinahanap ko yung witness ng spirit. Bakit kami pinapunta doon ni Boogie? Kaya tinawagan ko si Boogie. Sir Boogie, kung nakikinig ka, no? Kasi nung pagdating ni Sir Boogie, nag-iba yung statement. Pinababalik na naman sa Abu Dhabi kasi daw sa Abu Dhabi siya nakabisa, bla bla bla. Sabi ko, hindi. Dito tayo. Antayin natin si Bobby. Tsaka akit tayo kay Conjen. Yan. Pakit na kami, biglang may humarang. Para kami mga pusa sa gilid. Biglang, saan kayo pupunta? Kay Conjen. Wala si Conjen, may sakit. Hindi, may sore eyes daw. Hindi, baba na kami. Talagang hindi layunin ng Lord eh. Kasi sabi ko, upulan tayo dito. Antayin natin si Bobby. Si Kuya Fred pauwi na dahil meron siyang trabaho eh. Buti na lang ako, yung trabaho ko flexible so wala naman tumatawag. Paglingon ko ng kaliwa, nakita ko si Conjen. Sabi ko, tinawag ko si Kuya Fred, buti sa labas pa. No? Sabi ko, andiyan si Conjen. So, sabi niya, hindi si Conjen yan. Sabi ko, wow, mali. Tawanan kami. Sabi ko, hindi. Nasa con pa rin. Nasa con. Ayun, nakita niya, nung ginanyan niya yung mata niya, ayun na, nagbulahan muna sila. Ang tagal. Kami nga ni Brother Ron, naiinip nun, tagal na muna pasakali na ito. Bandang huli, sinabi na in-endorse na. Hanggang sa unti-unti na pinakilos ni Consul yung mga tao. Ito ang kagandahan doon. Hindi lang yung para sa buhay ng pamilya nila, Sister Marla, sila Sister Russell, na patuloy na tawag ng tawag sa akin noon. Dahil nangangamusta talaga, mga nagtatanong ko ano nangyari. Alam niyo ba na doon ko nakita na ang dami palang case na ganyan, iba-iba. At kada dumadating, pwesto ko doon, naging ka-vibes ko yung yung secretary, yung marunong mag-Arabic. Kaya ako yung lahat ng dumadating doon, Sir, anong problema mo? Di kwento naman. Ikaw naman, ma'am, ano naman ba't ka nandito? Akala nila, taga doon ako. Sabi nga ni Brother Bon, lahat na lang daw, kinausap ko na doon eh. Hanggang finally, nakabingwit tayo. Amen. Nung mga bandang huli na, mga bandang 4 o'clock na yun, no, inaayos na yung travel documents ni baby. Kasi dapat ganyan tayo mga Kristiyano. Bukod sa atin, yung, bakit ako nandito? Bakit walang tumatawag sa akin trabaho? Bakit hindi ako hinahagilap?
Sabi ko, Lord, inaantay ko yung ano mo, yung pinagagawa mo. Ngayon may dumating, parang hip-hop. No? Akala mo magra-rap eh, no? Saan ba dito pwede magtanong ng... may kaibigan kami na gantong case. Ito na naman ako. Kunyari, si Marla, sekretary ko, Marla, sabihin mo sila yun. Sabi naman ni Marla, kayo yun, no? Tapos umamin, opo, kami yun. Umamin sila na sila pala yung may problema mag-asawa. Itong kagandahan doon sa mag-asawa. Ito yung dumating na ngayon talagang sekretary. Tumabi muna ako na upo. Sabi ng sekretary, si Father. Tawag sa akin, Father. Father ang tawag sa akin. Sabi ko, anong Father? Pastor. Sabi ko, hindi ako Father. Sabi niya gano'n nung ay, Pastor po ba kayo? Pwede po bang mag-pray over? Ayun, sabi ko. Ayan na. Sabi ko, tara, doon tayo sa gilid. Hinuli ko yung dalawa. Yun, nagkwentuhan kami. Taga-Adjuman yung mag-asawa. Ang istorya nila ganun din na may anak sila dito, 9 months na. Katulad din kasi, ayun nga lang, kagandahan, andito yung lalaki. So, anytime pwede siyang magano. Pero, medyo masalimuot din yung istorya. So, to make it short, yun, pinag-pray natin yung mag-asawa at nakuha natin yung number and hopefully, pag-pray natin na makasama natin siya. Nag-text siya, ito, basahin ko yung testimony niya. Magandang umaga po, Pastor Evan. Yo. Hindi. Walang ganun. Maraming salamat po at nakilala namin kayo. Kahit papaano po ay nagkaroon po kami ni Judy ng lakas ng loob para harapin ang aming pagsubok na pinagdadaanan sa ngayon. Amen. Diba ito yung ito yung layunin ng Panginoon na pauwi na tayo nun, Bon diba? Sinabay na namin sa sakyan. Laki niya talaga, sabi ko, kasya ka ba dyan? Talagang na malaki, sabi ko, kasya ka ba dyan sa harapan? Nakakatuwa yung mag-asawa dahil yung babae niyakap ako nung bandang huli, talagang sabi niya. Pag-pray natin, yung mag-asawang Jomar at Juday, ang off kasi nila alanganin, pero mag-i-schedule sila daw na makadalaw dito sa atin at makasama sila sa ating mga pagtitipon. Kaya, galing ng Panginoon, no? Bukod dun sa kay Ate Jenna, naguluhan ako dun, no? Jenna, hindi, Gina. Pala, ang spelling niya, Jenna, G-E. Sabi ko, ate, sabihin mo yung totoo, ha? Bisaya ka ba o ano? Jenna, pero pronunciation, Gina. Kaya, yun. Kaya salamat sa Panginoon dahil nakita niyo yung aura ni Ate Gina, right away, nagbago. Sabi ko nga sa kotse, ate, madaldal ka pala eh. Oo, ang daldal. Sabi ko, ba't hindi ka mag-testify? Yun, nahiya kaya sunulat na lang niya. Bibidyoan sana ni Ate Marla kaso nahiya pa raw. Siguro paglabas nila, pag-pray natin na makalabas sila agad na magkano lang yung ticket, kayang-kaya na ng Lord yun, no? Na sagutin ng church. So maraming salamat sa bawat isa na nanalangin na ito talaga yung katulad ng sinabi nga ni Kuya Fred, 54, no? 54 pala, magpa-blackout ka na. Kaya ingat kayo, ha? Huwag kayo masyadong magano. Sabi ni Kuya Fred, naranasan nyo na ba yung blackout, yung mga ganon, yung nakalimutan? Hindi pa, pagdating ng 54 siguro. Yan, maranasan natin yan. So ibalik natin yung kapurihan sa ating Panginoon na katulad nga ng sinasabi natin na hindi lamang tayo sama-sama sa kasiyahan, hindi lang tayo sama-sama sa mga pag-aaral. Ito ay merong application ng buhay ng Kristiyano eh. Ina-apply ito lagi. No, alam naman natin, maraming talagang kapatiran na talagang itong God's Way Fellowship Sharjah, subok na to. Ako, nakita ko na yan na marami na, alam nila yon, alam niyo yun. Diba? Nanonood nga kayo ngayon. So, maraming salamat sa Panginoon. Basta huwag lang tayo makakalimot sa Panginoon. Balikan natin yung ginawa ng Diyos kung paano tayo nagsimula. Dahil yung sinimulan niya yan, tatapusin niya yan. So, ingatan natin yung testimony natin, ingatan natin yung mga ginawa ng Lord sa buhay natin. Kaya, maraming salamat at tayo ay ginagamit ng Diyos na talagang daluyan ng mga pagpapala dito sa lugar na to. Kaya binabalik ko ang papuri at pasasalamat sa ating mga kapatiran sa kabuuan ng God's Way Fellowship Sharjah, God's Way Fellowship. Sa lahat po ay maraming salamat po at patuloy po tayo manalangin dahil sabi ko nga kay Brother Bon, hindi madaling pumasok sa yung umiyak kasi talaga eh. Yung sticker note niya, buhos eh. Sabi ko hindi naging madali ang pagpasok ng Israel sa Promised Land. Hindi rin madali nung ipako ang Diyos, ang Panginoon sa krus. Kung naging madali lang ang lahat, hindi na natin kailangan tumawag sa Diyos.
Kaya patuloy tayong tumawag. Hindi madaling manganak ang isang 90 years old na balo. Hindi madaling mabalatan. Halos hindi na makilala ang katawan ng buhay ni Job. No? Hindi naging madali lahat yan. Pero pag tayo ay nagpatuloy sa pananampalataya, yan ang magpapadali sa lahat. Amen. Amen. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Ibalik natin ang kapurihan sa tanging pangalan niya. Sabi ko nga nung pinagpipray ko, Lord, gawin mo to para mawagayway na naman ang pangalan mo. Kaya iwagayway natin ang pangalan ng Panginoong Jesus na siyang gumawa ng lahat ng to. Amen. Amen. Truly, God will make a way. His sovereign plan will be revealed. His glory will be reign forever. Amen. At sa sandaling ito ay tunghayan natin ng ang pagbabahagi ng ating kapatid sa Aklat ng Roma. Dito ko ulit nilagay kasi kaliwete ko eh. Salamat. Sigurado ko lahat po tayo ngayon ay talagang nagagalak at may mga testimonies pa na hindi pa natin naririnig pero excited po ako na marinig yan this coming Friday or every prayer meeting. I believe na nag-uumapaw din po yung pasasalamat natin personally, individually. Meron tayong mga sariling encounter sa ating Panginoon daily. Salamat sa Panginoon. I just would like to pray for the testimonies. Okay lang ba bago tayo magsimula? Sige, manalangin tayo. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, muli Lord God, kami nagpapasalamat sa inyo Lord God sa tagumpay. Panginoon, ay pinagkaloob nyo dun sa bata, Panginoon, kay Faith. Lord, salamat sa mga tao na tumulong, patuloy niyo silang palakasin. Panginoon, Lord, ibuhos yung pagpapala sa kanila, Panginoon. And Lord, itong patunay, Panginoon, na Ikaw, Diyos, ang nagpapatakbo ng lahat at meron pong katagumpayan sa iyo, Panginoong Jesus. Lord, salamat sa mga bagong biyaya na na-receive namin, Lord, sa mga trabaho, Panginoon. Sa mga tao na nakilala, Panginoon, ni Pastor Evan, dinataas namin sila sa inyo, Panginoon. At sa mga kapatiran, Lord God, na patuloy, Lord God, na nagsasaliksik, Lord God, ng katotohanan sa iyo, Panginoon. Lord, we lift you up our testimonies, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Bago tayo magsimula, mag-wrap up muna tayo dun sa pinag-usapan natin last week. Sino po ba nakakaalam, nakakatanda nung mga ating napag-aralan last week? Diba? Ano po ba yung binasa nating aklat nung nakaraang linggo? Meron po tayong mga Bible. Mga Bible po. Pakitaas po yung Bible natin. Kahit midweek service, kailangan may dala tayong Bible. Amen. Sino yung may dalang mobile na Bible? Pakitaas din yung mobile na Bible. Wow, wala. Meron ba? Sige, pakita natin. Meron? Oh, silent mo yan, ha? Paki-silent na yung mobile. Okay lang yan, walang problema. Pero maganda yung mga nasusulatan sana natin, ano? Muli po, buksan natin ang ating Biblia sa Aklat ng Roma, Romans 7, chapter 7, verses 21 to 25. Basahin ko po sa NIV. So I find this law at work, when I want to do good, evil is right there with me. 22, for in my inner being I delight in God's law, but I see another law at work in the members of my body, waging war against the law of my mind, and making me a prisoner of the law of sin at work within my members. Verse 24, I am, who will rescue me from death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Then I myself, in my mind, am a slave to God's law, in the sinful nature a slave to the law of sin. Manalangin po muli tayo, bago tayo magpatuloy. Lord God, salamat muli, Lord God, sa salita mo, Panginoon.
sa aming pagpapatuloy ng pag-aaral, Lord God, ng inyong salita, ng inyong aklat. Lord, tulungan nyo kami, Panginoon, na umintindi, Panginoon. Napaka-importante na maintindihan namin kung sino kami noon, Lord God, at kung sino kami ngayon, Panginoon. Mahirap, Lord God, umusad sa pananampalataya, Panginoon, kung hindi namin naintindihan kung sino kami sa harapan ninyo kung wala ang Panginoong Jesus. Lord God, tulungan nyo kami, Lord, buksan nyo ang aming puso at isipan, Lord God. At nang kami, Panginoon, ay lubusan, Panginoon, na sumuko, Panginoon, sa inyo, na may pagpapakumbaba, Lord God, na merong tunay, Panginoon, na pagsamba, tunay, Panginoon, na pananampalataya sa inyo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Amen. So dati, nung last Wednesday, na pag-aralan natin, na paano ba natin mapagtatagumpayan yung war within. Tulad nga nung ang title natin ngayon, nung last week at ngayon din, war within. Waging war, di ba? A war within. Nakaraan, just a recap nung ating napag-aralan, si Pablo, hinighlight niya yung kanyang despair, di ba? Sabi niya, what a wretched man I am. Di ba? Paano natin naintindihan, kailangan ma-magnify natin kung gaano tayo kasama nung tayo ay nasa luma pa nating pamumuhay o yung old nature natin. So dati, tayo ay tinatawag dito na wretched man. Di ba? Si Pablo, sinabi niya yung kanyang sarili na, wretched man I am. Ano ba sa Tagalog yung wretched man? Ha? Makasalanan o talagang walang silbi o talagang ikaw ay napakasama. Di ba? Napakasama akong tao. Wretched man I am. At ang aking laman ay ang pinaglilingkuran ay ang batas ng kasalanan. Di ba? Natandaan natin yung batas ng kasalanan na yan. Mamaya isa-isahin natin. At pangatlo, ang pagsunod sa batas ng kasalanan, ito po ay patungo sa kamatayan. Di ba? Ikaw ay isang tao na makasalanan, sinusunod mo ang laman o ang kamunduhan o ang iyong laman, serving his flesh in the law of sin. At ito ay nagdudulot ng kamatayan. Bakit po ba ito hinighlight ni Pablo? Ano bang kailangan maintindihan ng isang tao bago siya tumanggap sa Panginoong Yesus, kung anong dapat niyang i-apply o kung anong dapat niyang gawin, di ba? Para siya ay talagang lubusang manampalataya sa Panginoon. Anong gustong ipalabas dito ni Pablo? Ano bang purpose kung bakit niya sinabi itong mga bagay na to? Sinong nakakaalala? Lahat ba tayo dito nangyari lamang yon dahil alam mo na kaya mong gawin sa sarili mo na gano'n? Mayroong pag-asa dahil alam ko kaya kong gawin, gano'n. Di ba? Wala. Lahat tayo dito, sinasabi ni Pablo ay ano? Yan. Hindi kayo nagna-note, no? Hopeless. Di ba? Lahat ng tao ay makasalanan. Dito papasok yung isang doktrina na tinatawag natin na total depravity. Di ba? Ang lahat ng tao ay makasalanan. Walang sino mang makakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon dahil lahat ng tao ay makasalanan. Ang sabi sa Romans 3:23, sige nga, for the wages of sin is death. Romans 3:23. No one is righteous, not even one. Tama ba? Romans 3:23, for all have sinned and fall short to the glory of God. May mga Bible tayo, di ba? Bakit hindi natin buksan? Sige, buksan natin para sigurado. At ako rin, maintindihan ko rin ng mas maigi na tama pala yung sinabi ko. Romans 3:23. Sabi, for all have sinned and fall short of the glory of God. Walang exempted. Kahit si Pablo mismo, he fell short to the glory of God. Tama po ba? Lahat ng tao. If I say lahat ng tao, si Maria, mga disipulo, pope, pastor, lahat tayo bagsak sa harap ng Panginoon. Walang exempted. Sinong exempted? Wala. No one is righteous, not even one. Amen? Kaya tayong lahat ay sinasabi, hopeless
person. Lahat po tayo hopeless. Kailangan maintindihan natin kasi ang mahirap pumunta dun sa verse 8 na pag-uusapan nyo, na chapter 8, pag-uusapan nyo lahat, victory. Di ba? Living in the Spirit. Di ba? Sa 8 pa lang, 8:1. Therefore, there is no condemnation. Paano mo maintindihan na there is no condemnation kung hindi mo maintindihan na ikaw ay talagang totally deprived? If you did not surrender yourself to Jesus Christ, kung hindi mo naintindihan na ikaw ay talagang hopeless, malamang mananangan ka na naman sa sarili mong kakayanan. Di ba? At yun po ang pinakamahirap na buhay ng isang Kristiyano. Yung iniisip mo na ikaw ay merong partisipasyon sa iyong kaligtasan, which is sinasabi ng Biblia, wala. No one is righteous. Di ba nga? Not even one. For all have sinned and fall short to the glory of God. So tayo ay naligtas dahil lamang sa grasya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Saan po natin nakita yan? Sa Ephesians 2:8-9. Lahat po tayo, alam natin yan. Diba? Dapat lahat ng Kristiyano ay naintindihan na tayo ay naligtas lamang dahil sa grasya ng Panginoon. Sa discipleship, assurance, what is the meaning of grace? God's riches at Christ's expense. Hindi nyo na yan naalala, no? Pero, amen, praise God. Yun po yun, dahil lamang sa grasya ng Diyos, in Christ's expense, tayo ay naligtas. Amen? Dahil ang Panginoong Hesus ang nagligtas sa atin. Wala tayong partisipasyon doon. Gumawa ka ng mabuti, ang sabi sa Isaiah, ito ay parang isang maruming basahan. Diba? Gumawa ka ng mabuti, walang masama sa gumawang mabuti, pero hindi mo magiging dahilan yan para ikaw ay maligtas. Ang paggawa ng mabuti ay hindi po kaparaanan para sa kaligtasan, para maabot mo ang kaluwalhatian ng Panginoon. No one is righteous. Ngayon, kung tayo ay hopeless, anong sabi ni Pablo? Cry out to God for deliverance. Di ba? Ang sabi ni Paul sa verse 24, ang sabi niya, what a wretched man I am. Who will rescue me from this body of death? Di ba? Umiyak ka sa Panginoon. Cry out to God. This body is going to, hell. What a wretched man I am. Sigurado nung sinabi ni Pablo to, hindi siya nagkukwento na, what a wretched man I am. Ganon, hindi. Sinabi ni Pablo, ako ay isang makasalanan na tao. At ang katawang ito ay papunta sa impyerno, sa kamatayan. Ano pong solusyon na sinabi ni Pablo dito at ang napag-aralan din natin last week? Unang-una, seek deliverance. Di ba? You have to seek deliverance. Kailangan, di ba nga, alam niyo yung pinag-aaralan natin na rescue plan ng Panginoon. Di ba? Pinag-aaralan natin, tinuturo ni Pastor Fred. Inihango lang tayo ng Panginoon. God rescued us. Di ba? God rescued us. Tayo po ay talagang papunta sa tiyak na kamatayan. But there is the rescue plan of God. Yung redemptive plan ng Panginoon. God has rescued us. Ito po, ang gustong ipakita dito ni Pablo, we have to seek deliverance to God. Kailangan tayo, maintindihan natin na kailangan tayong iahon ng Panginoon. Dahil tayo ay lubos na makasalanan. Pangalawa, kailangan we have to have very good. Renewed mind. Ang sabi po dito sa verse, tama ba? Ayan. Verse 23, but I see another law at work in the members of my body, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work in my members. In his mind, ibig sabihin ni Pablo, gusto niyang sundin ng Panginoon. The law in his mind, which is the law of God. Diba? So you should have a renewed mind. This is in his mind, the law of God.
At ang kinaganda nito, ang Diyos ay ginamit ang pag-iisip para sundin yung kanyang batas. Ito yung sinabi ni Pablo eh. In his mind, di ba, I'm serving the law of God, but in the other parts of my body, serving the law of sin. Ang kagandahan nito, God uses the mind because the mind controls the body, but the flesh controls the flesh. Di ba? Pag ang katawan mo ang gumana, hindi ka nag-iisip eh. Kapag ka ikaw gumawa ng kasalanan, siguro talagang hindi ka nag-iisip. Patay bahala ang kasalanan eh. Hindi mo pinag-iisipan. Meron ba namang gumawa ng kasalanan na alam mo na ang kasalanan eh, talagang pinag-isipan mo pa, pero kahit na pagplanuhan mo yung kasalanan, hindi mo pa rin pinag-isipan yon kasi alam mo na kasalanan yon. Naintindihan ba natin? So ito yon, we should have a renewed mind. Kung tayo ay naghanap ng kaligtasan sa Panginoon at ngayon nagkaroon tayo ng renewed mind, anong hope ni Pablo na nakamtan niya? Ang sabi sa verse 25, thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Amen? The hope is Jesus Christ. The hope is Jesus Christ. Anong kaduktong? Our Lord. Amen. Hindi lamang po Savior ang ating Panginoong Jesus. He is the Lord of our life. Amen? Ibig sabihin ng Lord, kailangan siya po ang masunod. Yes, my Lord. Di ba ganon? Sa mga kaharian, ganon, di ba? Yes, my Lord. Siya dapat ang nasusunod sa buhay mo. And this leads to, eternal life. Kasi ito yung totally opposite nito. Di ba? Wretched man, serving the law of sin, going to hell. But if you've received Jesus Christ, you cry out to God for deliverance, you should have a renewed mind, and you can do that only through Jesus Christ, our Lord, who can give you an eternal life. Amen? So ngayon, magkaroon tayo ng konting, balikan natin yung mga kaparaanan ng isang old man o old nature. Paano ba siya gumikilos sa buhay ng isang tao? Ang number one, he's working through the law of sin, according to the law of sin. Di ba nga, the flesh. Yung usual response ng flesh, kapag kami nanakit sa'yo, mananakit ka rin. Di ba? That is how the old nature, I'm talking about the old nature, operates. Pangalawa, the old man operates by waging war. Diba? It's a waging war. Ang ibig sabihin ng waging war, siya po yung nagpapasiklab nito. Sino ba? May mga ganun, no? Magpasiklab ka na ng gera. Parang ganun. Waging war. At ito po ay sinasabi natin na mapaglinlang at walang tigil. It's a relentless war. Diba? It's a cunning war. Mapaglinlang ito at hindi siya tumitigil. Ang sabi nga dito ni Paul sa verse 23, but I see a different law in the members of my body waging war. Diba? So the old man is a waging war. He is like a guerrilla war. Diba? Ibig sabihin ng guerrilla war, meron tong mga secret snipers na backstabbers, ganon, may mga landmines na hindi mo alam kahit yung best friend mo pala, dadalahin ka na sa kapahamakan. That is the old man operates, di ba? It's like a guerrilla war. Lahat patago. Hindi ito yung bakbakan na alam mo na ayan na yung kalaban mo. Hindi. This is how the devil works. Di ba? Masyado siyang mapaglinlang, cunning. So, kahit na tayo ay nagtatagumpay paminsan-minsan dun sa mga pagsubok na yon, pero po itong diablo ay hindi po titigil because we're talking about a relentless war. Walang tigil. Gagawa at gagawa siya ng paraan para ikaw ay guluhin. Diba? Para ikaw ay bugbugin pa rin. So, ito po ay nag-ooperate sa, pangalawa, the old man operates by waging war, relentless war. Pangatlo, the old man operates through the body.
Yun nga, di ba? The members of my body, and sabi ni Paul sa verse 23, di ba? The body of this death, it operates through the body. Kasi nga, ang katawan mo yung nagre-respond. Kapag ka hindi nasunod yung law of mind mo, which is the law of God, sabi ni Paul, di ba? The other parts, the other members of my body serving the law of sin. Di ba? So ito po yung sinasabi dito na the members of my body serving the law of sin. Nag-ooperate din doon yung old man. Ginagamit yung katawan mo. So his flesh serves the law of sin. It controls the members of your body. Ibig sabihin, kapag ikaw ay gumawa ng kasalanan, patay bahala. Wala kang pakialam. Yung katawan mo magre-respond kung talagang yun pa rin ang namamahay sa utak mo, yung mga kasalanan na yon. Kaya nga, while a renewed man operates by the law of God, because the mind controls the body. Diba? If you have a renewed mind, then the law of God operates in you. Ito nga, tulad ng pinag-aralan natin dito. Then, ang sabi sa 2 Corinthians 10:5, capture your thoughts. Diba? So that you're in order to obey the law of the Messiah or the Messiah. Pag tayo nagkakasala, which is we are now in the new nature, the inner man, capture our thoughts. Diba? That is how we persevere. We have to capture our thoughts so that we may obey the Messiah. So that is how we can get a renewed mind. Pang-apat, the old man operates through feelings. Alam ni Ate Claire. He operates through the feelings. That was the old man. Matampuhin naman si sister, konting biro lang, di ba? Tatampo na agad, mga ganon. So, yung mga ganong pagkakataon pala, ibig sabihin, you're waging war against the old man. Yung old nature mo, yung tinanggal na ng Panginoon, pero you're still waging war against Him. Makanti ka lamang ng isang kaibigan o minsan hindi ka nagpagbigyan doon sa nire-request mo ng sa iyong kaibigan o kaya yun nga minsan increase, di ba? Hindi ka napagbigyan, nag-request ka. So ganoon nanggagalaiti ka, yung feelings mo, yung emotions, ganoon din nangyari kay kay Eve. Di ba? Yung feelings niya overflow, yung emotions niya kasi masyadong ang kaning si Satanas nilinlang siya Sinabi ba ng Diyos na kayo ay mamamatay kapag kinain mo yan? Sa kabilang banda nga, mag-aala Diyos pa kayo. So, na-arouse yung feelings niya. Nagkaroon siya ng parang kaiba, parang gano'n, nag-isip siya ng iba. So, strong compulsion. Diba? Ito yung sinasabi natin na sa verse 7, the simple passion aroused by the law were at work in our bodies. The sinful passion, yun po yung pitik ng kasalanan. Okay? So tayo po ay nagkakasala, mamaya malalaman natin yan because we are now still on the old nature. If we will discuss about the new man, makikita natin yung kaibahan. The old man operates in the sinful nature but the new man operates in the renewed man. Diba? Bakit nagkakasala ang renewed man? Diba? Nagkakasala pa rin naman tayo. Ano bang dahilan? Mamaya pag-uusapan natin. So ngayon, nakita natin yung apat na yon na kung paano kumikilos itong old nature. Okay? Ngayon, may tatanong ako sa inyo. How you seek deliverance from God while you are still in your old nature? Paano ba? Paano ba tayo humingi ng tawad sa ating Panginoon? Ano bang nangyari sa atin nung tayo ay talagang sumuko ka na sa Panginoon? Ano bang meron nung time na yon? Naalala pa ba natin? Naalala pa natin kung anong ginawa sa atin ng Lord, kung bakit natin sinuko yung buhay natin sa Kanya. I'm sure karamihan sa atin dito nakaranas ng pagsubok. Diba? Kasi ang Lord, pagka talagang tatapikin ka pa kailangan magkaroon ng something special na mangyari sa buhay mo para ikaw ay talagang tumanggap sa Panginoon. So halos lahat tayo dito mayroong pagtapik ng Panginoon. Diba? Ako, hindi ko talaga makakalimutan na yung pagtapik sa akin ng Lord siguro medyo hindi lang daliri Kasi 50-50 yun Hindi lang daliri yun, medyo talagang topik, no? Kaya nag-50-50 ako. Pero praise God dahil ginamit yung pagkakataon na yun para maintindihan ko na ako talaga ay nangangailangan ng Diyos.
dahil sa katawan kong corrupt na yon na napaka-makasalanan, ako ay hopeless. Pero sa kabila ng aking pagiging makasalanan, binuhay niya pa rin ako. Bakit? Dahil mahal niya ako. Dahil gusto niyang ibigay yung grasya niya sa akin. Gusto ko maranasan na mayroong Diyos. Gusto ko gusto niyang maranasan ko na nandyan siya. Na siya ay buhay. Amen? Tayo po ba? Paano ba tayo tumanggap sa ating Panginoon? Dahil po ba dun sa mga kanta na kinakanta natin during the service, dahil napapaiyak ka, dahil yung song leader umiiyak na, ganon? Hindi yun, hindi po yung basihan. Nalaman mo na ikaw ay makasalanan kasi yun ang sinasabi ng Biblia. Diba? The righteousness of God revealed. Diba? For in the gospel, there is a salvation. Ang sabi dun sa Romans. Diba? Romans 1 pa lang, sinasabi na yun eh. So, praise God. At nalaman din natin na nung the other corner, no? The old man, he was the former. Diba? He was the former champion of your life. Diba? Wala namang ditong pinanganak na born again agad eh. Paglabas mo, born again ako ah. Wala namang ganun eh. Diba? Paglabas natin, we are under control of the old nature. Diba? Kaya ngayon na sinasabi natin, nung unang illustration natin, the former champion, the old man, waging wars in my members to make me a prisoner. Gusto kang gawing alipin nung unang pamumuhay mo, nung ikaw ay nasa kamunduhan pa, ikaw ay alipin ng kamunduhan. Diba? Ngayon, punta ngayon tayo dito sa other corner. In the first corner, the former champion, who is the old nature, the old man. At ngayon, punta naman tayo dito sa the other corner, the reigning, di ba? The reigning, the inner man, joyfully in accord with the law of God. Amen? In accord with the law of God. Kasi nga yung sinasabi ni Pablo, in my mind, I serve the law of God. So, sino ba dito yung mga inner man na ngayon? Amen? Sino yung mga inner man na ngayon? Baka meron paling old nature dyan. Siguro kailangan mag-repent kayo ng kasalanan ninyo. Pero lahat tayo dito, this is now the reigning. Diba? Ito po yung naghahari na sa buhay natin. Tayo ay binago na ng Panginoon. Joyfully in accord to follow the law of God. Sino ba dito mahal na mahal ang Biblia, ang salita ng Diyos? Lahat tayo, di ba? Lahat tayo gusto nating sundin. Gusto nating sundin ng Panginoon. Parang si Pablo, gustong-gusto niyang sundin ng Diyos. Sa kanyang isipan, sinusunod niya, ginugusto niya. Pero meron pa rin pumipigil dahil nga dun sa sinful impulse. Di ba? Kasi hindi natin pwede. Ayan, ngayon papasok na ako. Hindi natin po pwede sabihin ng isang Kristiyano na merong dalawang nature. Kumbaga, magiging doble kara ka niyan. Walang ganon. Walang lukewarm, walang warm, and sometimes, cold. Parang ganon. If you are in Christ, you should have a passion to follow Him. Diba? You persevere. Kailangan nagiinit ka sa Panginoon, nagkasala ka, Lord, tanggalin mo ako dito sa sitwasyon na to. I believe that you can forgive my sins. Yun ang sinasabi sa Romans. Diba? If you confess your sins, Jesus is faithful to forgive your sins. So, ngayon, eto na tayo. We are renewed. Ang sabi dito ni Pablo sa 7:21, Paul wants to do good. Diba? And in verse 22, for I joyfully conquer the law of God in the inner man. Sabi niya dito, diba? Sa verse 22, basahin natin, for in my inner being, I delight in God's law. Amen? Ganun ba tayo? Inner being natin, do we delight in God's law? Tayo ba ay natutuwa kapag tayo ay talagang sumusunod sa mga panuntunan ng ating Panginoon? O minsan nababagot ka? Kasi ito na naman, Lord, ito na naman gagawin ko. Baliktad, ano? Ngayon, dati, kasalungat nung nangyayari sa iyo ngayon. Kaya nga sinasabi na we are waging war. Ang sinasabi dito ni Pablo na we must refer to the mind of a regenerate man. Di ba nga?
regenerated na tayo, tayo ay binago na ng ating Panginoon. Amen? Napaka-importante kasing maintindihan na ikaw na tunay na Kristiyano ay binago na ng Panginoon at hindi na yung sinful nature ang naghahari sa'yo. Meron ka ng tatak ng Panginoong Jesus. Amen? Wala ka ng sinful nature. And yet, bakit ka nagkakasala? Kasi nga merong sinful impulse. Diba? Merong passion na hindi ka exempted kasi nga tayo ay nabubuhay pa sa kamunduhang ito. Sa mundong ito, we are not yet glorified. Hindi pa tayo gino-glorify ng Panginoon dahil tayo ay nasa flesh pa rin. Amen? So, hindi tayo exempted dahil may mga kaliwat kanan, may mga nag-uudyok dyan. Those are the impulses. Diba? Kung bakit nagkakasala pa ang tao. But, let me remind you that the new nature of you is Jesus Christ. That's why you persevere. We persevere. Diba? Tayo ay nagpapatuloy. Bumagsak man, aahon. Dahil nandiyan ang Panginoong Yesus. Hindi siya tumigil at siya ay buhay. Amen? Handa tayong iahon sa mga pagbagsak natin. So, ang ibig sabihin dito, the new man, which through the new birth has been created in righteousness and holiness of the truth. Yun po yung sabi sa Ephesians 4:24. So, positionally, we are holy, but practically, we are not. Diba? Kasi nga, we are still in the flesh. Tama ba? Sino ba rito hindi nagagalit? Yan. Sino dito hindi minsan kahit isang beses hindi nag-isip ng sarili man lang, ng pansarili man lang? Wala. Wala tayo bagsak. Diba? Kadalasan, yun yung sinasabi na self-preservation. Iniisip mo lang yung sarili mo. Diba? Kapag meron kang may humihingi ng tulong sa'yo at talagang yung kayang-kaya mo lang ibigay, talagang hindi mo talaga pala kayang ibigay. Yun lang pala yung meron ka. Pero hindi mo pala talaga binibigay o hindi ka marunong mag-share. Yun po yung self-preservation, no? May mga ganyan na bagay na nangyayari sa buhay natin. But we are now a regenerated man. Practically, we are not, but positionally, God made us holy. Amen? God made us holy. Why? Because in 8:1, ang sabi dito, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Amen? Wala nang paghahatol. Lahat ng nasa Panginoong Jesus. Banal na tayo. But practically, we are not. We are not exempted in this world. Amen? So, if you have a regenerated mind, if God gave you a new birth, ano magiging resulta nun? If God gave you a renewed mind, God gave you a new birth, you have been regenerated, you are born again. Diba? Ang sabi nga ng Panginoon, you must be born again. So you are now born again. Anong resulta nun? First, you hate sin. Diba? You hate sin. Because God is holy. You will love God more. You will prioritize God more. You will love to read the Bible more. You will love to pray more. Because you are a regenerated man. You are now in the new nature. Diba? Lahat ng mga bagay na to ay patungkol na lahat sa Panginoon. Hindi ka nagagawa ng hakbang sa buhay mo nang walang kaugnayan ang Diyos. Ang ganda ng testimony ni Pastor Evan. Every day, searching for God's daily bread. Diba? Ang daily bread natin, souls. Diba? We have to meet souls. Yung mga kaluluwang uhaw. That is what our daily bread is. Hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Diba? Marami dyan. That is our daily bread. Kailangan makita natin in our spiritual eyes and spiritual mind, dapat yun na nag-ooperate. We have to look forward. Kailangan pag tumingin tayo sa isang tao, tagos natin yung pating paningin. Ano bang meron siya? Don't look at physically. Don't look at him or her physically. Ask, is she already have Jesus Christ in her life? Meron na ba siyang Panginoong Jesus sa buhay niya? Every time na maka-encounter tayo ng ganun,
Sa site namin napakahirap kasi halos lahat. Iba-iba talagang lahi, iba-iba at hindi mo maintindihan yung salita. Pag nagsalita ka ng English, ang ibabato sa'yo, iba. Hindi kayo magkaintindihan. Hindi sumushoot. Ang hirap. Pero paano natin maintindihan yun? You have to look beyond. Sa pananalita pa lang nila, obviously, they don't have Jesus Christ. Diba? Kasi more on, galit sa site. Alam ni Pastor Evan, mga nagtatrabaho sa site. Lahat ng tao sa site, galit. Walang mabait na tao sa site, talaga lahat galit kasi lahat gustong matapos agad. Ganun sa project, Brother JP, di ba? Kailangan umakit ka sa hagdan at hindi ka kikilos doon sa loob ng 1 oras. Dahil kailangan tapusin mo yan. Magagalit sa iyo ang tao kapag hindi mo tinapos ang trabaho mo. We have to have a regenerated mind. This is what are the results of having a new life and a renewed mind. So we hate sin. We have passion to read the Bible. We love God's word and His commands. 'Di ba? Ang awang priority na natin ang Diyos. Kaya nga meron tayong discipleship. 'Di ba? Kasi nga kadalasan ang sabi natin ang discipleship is to maintain the new believers, but actually practically it's not. Ito po ay para sa lahat. Even the old, the mature believers, sometimes nasasagasaan pa rin dun sa mga topics, dun sa nilalaman ng manual. So kaya nga, meron tayong discipleship training. I encourage you to have this one para tayo ay talagang magpatuloy at lumago pa sa Panginoon. Amen? So tulad ng sinabi ko, Paul addresses this message not for the unbelievers because unbelievers doesn't have two natures. They have only one nature, who is the old man. But Paul addresses the believers or the new believers so that in order for them to understand that you are a regenerated man. Diba? Ganito ang buhay mo dati at ikaw ay hindi nang ganyan ngayon. Amen? Kung ikaw ay nabubuhay sa kalaswaan, sa pornografiya, sa pati lahat ng luho gusto mong kunin, sa pera, gusto mo yung pera, hindi ka na ganun ngayon. Di ba? You have a regenerated body. You have a regenerated mind. You are a renewed person. Ngayon, paano tayo magpapatuloy? Kasi nga, pagdating natin sa chapter 8, these are all victories. Lahat to, tagumpay na. Kasi kailangan maintindihan natin bilang isang mananampalataya ng Panginoon kung paano tayo magpapatuloy sa buhay na to. 'Di ba? Paul is not looking for perfect war, waging war, 'di ba? Hindi niya sinasabi dito na ang deliverance, he is not looking for a perfect na pakikipaglaban. How can I say that? Yung perpektong pamumuhay. Diba? Hindi niya sinasabi na kailangan ikaw ay magkaroon ng perpektong pamumuhay. But Paul is trying to say is that you should have a consistent victory over the struggles. Kailangan consistent dahil wala pong perpekto dito sa mundong ito. We cannot love God. I cannot love my wife, nor I cannot love my kids. Diba? Dahil wala pong perpekto dito sa mundong ito. But if you have a regenerated mind, you will have a consistent victory. May consistency, kaya tayo nagpapatuloy. Tulad nga na sinabi ko kanina, meron tayong perseverance. Nagpapatuloy tayo. So, ang sabi ni Pablo dito, even the mature believers identify with the struggle pictured here. So, hindi po exempted dito yung mga mature believers. Diba? Sa buhay natin, we cannot even love God when we are in the old nature. We cannot love God. We are looking out the deliverance of this old nature. Diba? Ang sabi nga dito ni Paul, what he's describing here, ito nga yung sinasabi ko, ito pala, is not about lack of perfection, but rather lack of obedience. Diba? Yon.
Paul is describing here not a lack of perfection, but rather a lack of obedience. Amen? Kasi sinabi niya, he's not doing what he knows to be right, he is practicing what he knows to be wrong. Doon yung mga early verses. Dito yung sa verses 14 to 17. Ang sinasabi niya, for what I want to do, I do not do, but what I hate, I do. Diba? Naintindihan ba natin? Yung mga bagay na aking ginagawa, ay hindi ko naintindihan. Pero yung mga bagay na ayaw ko, yun ang bagay na ginagawa ko. Kasi nga, he is struggling with sin. Yun yung ina-explain dito ni Pablo. Ang explanation dito ni Martin Lloyd-Jones sa Romans, when Paul argues about his cry of anguish, it is not caused by the fact that he is in conflict in his old nature. Okay? Hindi ibig sabihin na yun na meron siyang conflict dun sa old nature, but rather by his constant defeat in yielding into that old nature or the sinful impulse. Yung mga Kristiyano, lalong-lalo na yung mga bago, they mostly yield on that old nature. Pero yun ang sinasabi ni Pablo, hindi dapat ganun. Hindi dapat ganun. Kailangan magkaroon ka ng bagong pananaw, capturing our thoughts. Amen? So, as a new creature in Christ, by God's Spirit, you can choose now to obey God. Amen? We can choose now to obey God. Kaya nga sinasabi pa rin sa 2 Corinthians, capture your thoughts so that in order for you to follow the Messiah, to obey the Messiah. So if you are now a new creature in Christ, you can honor Him in everything that He has given you. Amen? Kaya nga lahat ng ginagawa natin, sinasabi natin, everything that we do it for His glory. Amen? Isang katotohanan, no, ang isang factor para tayo ay magpatuloy, yun ang isipin natin, Lord, in everything I do it for your glory. Then you're capturing your thoughts. You're serving God now for whatever God has given you. Even for your salary, yung mga pera natin, lahat ng bagay na natatanggap natin, we have to honor God. Even with our partner, we have to honor God. Diba? With my wife, with your partners, for the couples, para doon sa mga bago pa lang, magbo-boyfriend, mag-girlfriend, you have to honor God. How? By not doing the premarital sex. Diba? You have to honor God because you know that God hates sin. Yun yung sinasabi natin kanina. Lahat ng mga bagay natin dapat meron ng kaugnayan sa Diyos. May takot na. Lahat ng ginagawa natin, may banal na takot na sa Lord, sa Panginoon. Tandaan natin na lahat ng ginagawa natin, ito po ay merong kaugnayan sa kaharian niya. Kaya we have to be careful. Now you are a new creature, a regenerated man, you can choose now to follow God's will. Amen? Because you're following God now in your mind and in your thoughts, in your body, then you're following God's will. Amen? Nasusundan ba natin? From the old nature, totally, opposite to the new man, ngayon tayo ay ganito na. Diba? We are now working according to God's law. Amen? So now, I can love my wife. Amen? I can love my kids. I can love my brothers and sisters. I love to serve God. By how? This is all self-sacrifice. You're sacrificing yourself in order for you to follow God. Kasi, di ba, ang sinasabi nila, ang dali namang gumawa ng mabuti eh. Pero, sabi ng Diyos, wala namang taong mabuti, di ba? Walang tama. Walang taong gumagawa ng mabuti sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, walang taong babait sa harapan niya. Lahat ay nagkasala. So we have to sacrifice ourselves. We have to follow God. Kaya nga tayo nagpupuyat dito ngayon. 11:00 na. Diba? Because we are sacrificing ourselves for God. We're not doing this by our own. It is God who is at work in us. Kaya natin nagagawa itong mga to kasi ang Diyos ang kumikilo sa buhay natin.
hindi po dahil sa ating kakayanan. Amen? I believe that God brought you here because God gave you strength. Amen? He gave you passion to come here. He gave you, some revelations that you might hear something about from His Word. Diba? Amen? That's why, dapat naintindihan natin when Isaiah saw God, Jesus Christ, what He said in verse 6:5. Woe to me. Diba? Dapat ganun yung pananaw natin. Woe to me. Yun yung pananaw ng isang taong tunay na talagang makasalanan sa harap ng Diyos. Si Isaiah na nagsabi nito, woe to me, I am a sinful man. Diba? Ganun dapat yung ating pananaw sa kasalanan, sa sarili natin, sa buhay natin nung tayo ay nasa kasalanan pa. Amen? It creates tension and growing awareness of how you do or how many sins and shortcomings you have. Ang galing, no? Nung ikaw ay na-born again na, mas lalong umaalsa, mas lalo mong nakikita ng mas malinaw yung kasamaan ng kasalanan. That's why you hate sin. Grabe, Lord, yung pag-inom ko pala ng alak, talagang hindi pala kaakit-akit sa harapan mo. Mas lalo siyang na-expose. Diba? Nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, mas lalong na-expose yung karumihan ng kasalanan sa'yo. That's why, hindi mo na siya gagawin. Kasi, hindi na kaya ng Espiritu mo eh. Hindi na kaya ng banal na Espiritu mo. Ayaw mo na nun. Diba? Ayaw mo na. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon na, Lord, ganito pala ako dati. Salamat dahil binago mo ko. Diba? Ganito pala yung ginagawa ko dati. Napakasama pala nito. Amen? Amen? Konti na lang. Second topic. Hindi. Let's close with this one. Okay? We cannot win the war within with our own strength. Amen? We have to learn how to walk with the Spirit of God. Amen? We have to walk through the Spirit so that we can have a consistent victory. Salamat sa Panginoon dahil ang chapter 8, these are all victory. Amen? So, nakuha ba natin yung essence ng chapter 7 that we are struggling with sin, di ba? Who we are in the old person and who we are now in this regenerated man. Di ba? A renewed man. Ang sarap, di ba? Parang, Lord, para akong nakawala. Di ba? Dati, we are slaves to sin. Now, God told us that we are slaves to righteousness. Amen? That is what the Bible is telling us. Salamat sa Panginoon. Ito lang ang masasabi ko sa ating mga Kristiyano, since that we have now the new nature. Amen? Wala pong dalawang nature ang tao, ang Kristiyano pala. Wala tayong sinful nature, we are now a regenerated man. We have the nature of Jesus Christ. That's why the Bible told us to imitate Christ. Diba? Imitate Jesus Christ. In everything we do, imitate Him. But, hindi natin kailangan gawing excuse. Kasi nga, ang nangyayari talaga sa isang tao, lalong-lalo na sa isang Kristiyano, kapag ka siya ay nadadapa, anong sinasabi? Lahat naman tayo nagkakasala eh. Di ba? Tao lang naman ako ah. Ang hirap, di ba? Mahirap yun. Though, yes, of course, tao ka lang, you're still in the flesh. Pero hindi mo kailangan gawing dahilan yun para ikaw ay maging excuse, para gawin ma-excuse ka dun sa kasalanan na ginawa mo. Amen? But rather, what you have to say, Lord, salamat dahil ako ay marunong, ay alam ko ang daan kung paano tumawag sa iyo. Ako ay tao, yes, nagkakamali, but Lord, salamat dahil sa grasya mo, kaya kong magpatuloy. Amen? Hindi ka titigil doon na, tao lang ako eh, pasensya na, nagkakasala din. Di ba? Ganon. O, nagkakasala lang ako. I'm only human. May kanta pa nga ganon, di ba? I'm only human. Alam na lang ni Pastor Evan yun kasi panahon nila yun eh. Ang tagal na yun. Yun, wag nating gawing excuse yun.
Hindi po yun yung excuse ng isang born again Christian, ng isang regenerated man. Amen? Kung ikaw ay nagkakamali, ang tanging masasambit mo lamang sa harap ng Panginoon, Lord, patawad. Nagkasala ako, linisin mo ako at tulungan mo ako na wag nang magkasala muli. 'Di ba? Wag nang magpatuloy, wag akong alipinin itong kasalanan na to. Tulungan mo ako magpatuloy. Amen? So, to experience consistent victory over sin, we must despair. Ayan. Cry out to God for deliverance. Despair over our sin and cry out to God for deliverance. Amen? We should have a consistent victory. We're not looking for perfection, but we're looking for consistency. Amen? Kailangan patuloy. Patuloy. Hindi mo kaya yan ng ikaw lang mag-isa. Bitawan mo na yan. Sa sariling kalakasan mo, tanggalin mo na yan. Inahon ka na ng Panginoon. Siya na ang kumikilos sa buhay mo. Amen? Sabi ni Pablo, sabi niya doon sa huling salita niya, "What a wretched man I am! Who will set me free from the body of this death?" Hallelujah! As you search God's word for answers, now you know the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Amen? You cry out to God, and then God give you a regenerated mind, a regenerated heart, a new being. Amen? Then, you're now able to follow the law of the Spirit. Amen? And that will set you free from the law of death, according to what Paul has been said. Hallelujah. So, let me conclude with this. Ang sabi dito ng isang tao, I will just tell his name. You know Dwight Eisenhower. Okay? What Dwight Eisenhower said, war is a terrible thing. Diba? War is a terrible thing. But if you're going to get into it, you've got to get into it all the way. Diba? Ibig sabihin, pag ikaw ay sumabak sa gerang ito, wala nang atrasan. Amen? At bakit tayo matatakot? We have Christ in front of us. Amen? The battle belongs to the Lord. Ang sabi niya, Christ is our banner. Jehovah Nissi, our banner. Bakit ka matatakot? We are waging war in this world, but Christ is our forerunner. Amen? So salamat sa Panginoon. Patuloy nating alalahanin. Diba? Alalahanin. Siguro kung meron tayong mga bitbitin pa sa buhay natin, o you still doesn't have a regenerated mind, a regenerated heart, a renewed spirit, just tell Pastor Evan, me, or Pastor Fred, we can pray for you, or we can just pray tonight that God freed us from this slavery. Amen? Let me challenge you tonight that are we still looking for perfection? Are we still looking for patuloy ba tayong nananangan sa sarili nating kakayanan? O tayo ay titingin ba sa patuloy na pagkilos ng ating Panginoon sa buhay natin? Amen? So, saan ba tayo dun sa dalawa na yon? Napakaganda ng ating pag-aaralan sa susunod that all are in Christ Jesus are victorious. Amen? There are no condemnation for those who are in Christ Jesus. Amen? So, naintindihan natin ang chapter 7. May mga tanong ba? Amen? So, ano ba tayo dati at ano ba tayo ngayon? We have to examine ourselves. Kung may mga something pa dyan sa buhay natin, suko natin sa Panginoon. Unload it. Diba? Binuhat na ng Panginoong Jesus yan. Nung siya ay lumakad doon sa Golgotha, binitbit niya na ang krus ng Kalbaryo. Bigay natin sa Panginoon lahat. Tanggalin natin yung mga loads natin para tayo ay makausad. Amen? Ng patungo sa ating Panginoon. Amen? So let's stand up and we will pray. Heavenly Father, Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Aming Ama, Lord God, maraming salamat muli, Lord, sa salita mo na patuloy mo kami pinaalalahanan, Panginoon, na manangan lamang, Lord God, sa kakayanan mo, Panginoong Jesus. Lord, sa sarili namin, Lord God, wala po kami magagawa, Panginoon. Ang sabi mo sa inyong salita, Panginoon, walang isa man tao na matuwid, Lord God, sa harapan mo. But Lord God, dahil lamang sa grasya, awa at habag mo, Panginoon, kami po ay nakalalapit sa inyo, Panginoon. Sa tanging pangalan lamang ng inyong anak na si Jesus, Lord, at kami ay may karapatan na tumawag sa inyo bilang Ama. Aming Diyos, patuloy nyo kaming paalalahanan na kami, Panginoon, ay nagtagumpay na. Lord God, meron na kaming selyo ng banal na Espiritu. Lord God, kaya po kami, Panginoon, ay nagpapatuloy, Lord God, sa aming pananampalataya dahil ikaw na, Panginoon, ang kumikilos sa buhay namin. Panginoon, kung meron mang isa sa amin dito na patuloy pa na naghahanap, Lord God, na hindi pa niya naintindihan, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, o yung taong yon, Lord God, na manangan lamang sa kakayanan mo, Panginoong Jesus. Hindi sa kakayanan ng pansarili niya, Lord God, kundi tanggapin ka niya, Panginoon, bilang Diyos at tagapagligtas. Panginoon, be Lord in our life, Panginoon. Be God in our life, Lord God. Tulungan nyo kami, Panginoon, na patuloy na umahon, Lord, habang kami ay narito sa korap na katawang ito, Panginoon. Huwag nyo hayaan, Panginoon, na kami ay alipinin pa, Panginoon, ng kasalanan. Dahil sinabi mo, Panginoon, dati kami ay alipin, Lord, at ngayon kami, Panginoon, ay alipin na ng katuwiran mo, Panginoon. Salamat sa katagumpayan, Lord God. Patuloy nyo kaming uhawin ang salita mo, Panginoon. Patuloy na manalangin, Lord God. Hingin, Lord God, ang mga revelations mo, Panginoon, yung pangungusap mo sa buhay namin. Patuloy kayo, Panginoon, na kumilos sa kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu. Lord, kami ay nananalangin at sumasamba, nananampalataya lamang na may pag-asa, may katagumpayan sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Patuloy po tayo sa ating pagtitipon. Dan meron po tayong konting inihanda para sa pagpapatuloy ng kaarawan ng ating kapatid sa gawain, si Fred. Maraming salamat sa Lord. Next week po, patuloy po tayo magbumitaw sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos dahil napakahalaga at napakalalim po nito, pero ito ay bibigyan tayo ng kaunawaan ng banal na Espiritu. Sige po, manalangin po tayo para sa pagkain. Pangunahan po tayo ni Sister Rami. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa gabing ito, O God. Lord,